Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa oras na to mga kapatid at tayo po ay nandito. Huminto na yung orasan natin na 7:30. Hindi matapos yung preaching nito. Amen. Sa kabila po ng mga karamdaman natin mga kapatid, tayo po ay makapagpatuloy na makapaglingkod sa salita po ng Diyos. Amin sa atin pong lahat and makapag-minister po ng salita po ng Diyos. And wag po natin kalimutan mga kapatid, bukas, yun po yung bukas ng hapon po yung ating service. And instead of 5:30, ginawa natin siyang 5 kasi nga para maaga tayong matapos. Kasi kung 5:30, syempre darating kayo mga anong oras. So mga baka alas 9 tayo matapos. Eh syempre meron tayong bukas, 'di ba, pagsasalu-saluhan. Ayan. So kaya 5 para sakto talaga mga kapatid, no? Kasi ang gagawin po natin yan, meron tayong Sunday school, pero magbe-break lang tayo ng saglit, then balik tayo kagad, no? So yan lang po yan. Anong oras ka punta rito bukas, Brother Art? Para magluto tayo ng ng ating lulutuin. Alauna? Alas 12. Alas 11 na lang. Oo, sige. Para pagpasensyahan nyo muna yung aking ubo ngayon, hindi ko talaga mapigilan yan. Talagang makatin na yan sa, noon nakakaya ko, last Sunday nakakaya-kaya ko pa ngayon, hindi na talaga siya kaya. Masyado na siyang kumakamot. But anyway mga kapatid, magandang gabi po muli sa ating lahat. And salamat sa Diyos sa gabing ito. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter number 6. And we're going to end this chapter 6 tonight. No, 22 hanggang verse number 23 po mga kapatid. And I hope that we've learned a lot from this chapter, no, sa chapter 6 na yun, mga kapatid. I hope that we've learned a lot sa lahat ng mga bagay po mga kapatid. Kasi nga it really talks about our Christians po, mga Christian life po mga kapatid. In regards of sins and everything po mga kapatid. So, kung nandyan na po kayo, basahin ko po sa inyo. Sabi po ng Bible, but now, being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end, everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkalob niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat Panginoon sa kabutihan niyo po sa amin, O God. Dalangin ko po, Diyos, na ikaw po ang kumilos sa buhay po namin, sa aming pong pakikinig ngayon, Panginoon, na ang inyong pong salita ay mag-peer sa aming pong puso at sa aming pong isipan, Panginoon, at magkaroon po ito ng free curse, O God. Lord, help us, O God, na ma-apply po namin sa aming pong buhay ang inyong pong salita, Panginoon, at makita namin kung anong pong kagandahan ang inyong pong salita ay mapasa amin, O God, at makita po namin at ma-apply po namin sa aming buhay. Pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin sa matamis na pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Naawaan ako ng mga bata eh. So last week mga kapatid, we study about the fruit of sin is death. Now ngayon mga kapatid, sa verse number 22, nakita naman po natin dyan, ang pag-aaralan po natin ngayong gabi, it's all about you have fruit unto holiness. So magkaiba po sila mga kapatid. In verse number 21, it's all about the fruit of sin. And dito naman po is yung bagay po na, yung atin naman pong holiness o kapag tayo po ay lumalakad sa tamang pamamalakad po mga kapatid. So ngayon, ang katotohanan po mga kapatid, sa bagay po na to is that we are bound na sa simula pa nung unang panahon mga kapatid, sa Genesis pa lang, we know that when Adam na siya po ay nagkasala po mga kapatid, yan po yung simula na tayo po ay nabound sa sin. Now, sa ating pong previous study po mga kapatid, pinag-usapan natin yung bagay po na yan, yung kasalanan, at kung ano po yung ginagawa na yung gawa po ng death na sa atin po na kahit ano pong gawin po natin is nandyan na po siya mga kapatid. So meaning is that
yung death is uncertain. Uncertain po yung death. Hindi mo alam kung kailan, pero darating at darating po siya sa atin. No, yung bagay na yan is inevitable po siya, mga kapatid. You will never know, kaya sinabi ko na uncertain, pero mga kapatid, mamamatay po talaga tayo po, mga kapatid. Darating at darating yung panahon po na yan. So dahil po yan sa kasalanan po, mga kapatid. And ang katotohanan po niyan, mga kapatid, in regards of kapag tayo po ay nagpapatuloy sa buhay natin na sa kasalanan, sa mga bagay na ginagawa po natin bilang isang Kristiyano, ang sabi po ng Bible sa John chapter number 8, verse number 44, yan, basahin po natin yan. John chapter number 8, verse number 44. Sabi po ng Bible dyan, mga kapatid, parang mali ata yung nalagay ko. But again, isa pa rin po magandang verse yan. Ye are your father, the devil, and the lust of your father, you will do. Ang sabi dyan, mga kapatid, he was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So mga kapatid, isang bagay po na dapat nating maintindihan sa bagay po na yan is that when tayo po ay, bago po tayo naligtas, mga kapatid, is ito po yung katotohanan na hindi po natin matatanggi. Na ang mga taong hindi po naniniwala, mga kapatid, sa salita po ng Diyos, and whether we like it or not, mga kapatid, we lahat po tayo ay makasalanan. Lahat po tayo ay nakagawa ng kasalanan po, mga kapatid. At even, mga kapatid, sinabi po dito sa Luke chapter number 8:16 verse number John chapter number 8 verse number 34 po, mga kapatid. Ang sabi po diyan, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. So, kapag ang isang tao po, mga kapatid, in our previous study na pinag-aralan po natin, na kapag tayo po ay nagpapatuloy sa kasalanan or ginagawa po natin yung kasalanan, na tayo po ay isang Kristiyano or hindi man tayo Kristiyano, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan is that we are servants of sin. But mga kapatid, ang isang bagay na kagandahan po na nakita po natin dito sa verse sa Romans 6:22 po, mga kapatid, that Paul mentioned about now being made free from sin and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end, everlasting life. So mga kapatid, naiintindihan po natin yung bagay po na yan. That even, mga kapatid, ito po isang katotohanan sa kasalanan in regards, mga kapatid, in verse number 16 ng Romans chapter 6 po, mga kapatid, sinabi din ni Apostle Paul dito na, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey? His servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or obedience unto righteousness. So makita natin dyan, mga kapatid, kung saan mo inilalagay or saan mo isinusuko yung buhay mo, yun yung nagiging master mo, mga kapatid. If we are obeying the Word of God o kung paano dapat tayo mabuhay po, mga kapatid, then sabi po ni Apostle Paul, then you were servants unto righteousness. At alalahanin po natin, mga kapatid, tayo po ay Kristiyano, that even though, mga kapatid, na may bagay talaga na hindi po natin matatanggi sa buhay natin, na tayo po ay makasalanan, nagkasala, pero mga kapatid, tinapos na po yan ng Panginoon. Amen? Para tayo po ay hindi po tayo magkaroon ng dahilan sa bagay po na yan, mga kapatid. Now, if tayo po ay servant of sin, then we are under its bondage. So mga kapatid, imagine mo, mga kapatid, na parang ikaw ay isang Kristiyano, naglalakad ka sa buhay mo bilang isang Kristiyano, pero mayroong chain. Mayroong chain sa paa mo na yung kasalanan, mga kapatid, hinihila ka palagi pabalik. Na kumbaga yung buhay mo parang
Kumbaga parang ano ba, yung mga, kasi nga, alam nyo ba ngayon, yung trending ngayon, yung jogging, yung walking, trending siya ngayon. So merong iba dyan, day 1, day 2, day 3. After a while, day 1 ulit. Nakakot yung mga kapatid. Tapos day 2 ulit, day 3, after a while, day 1 ulit. So makita mo mga kapatid, kung ganun po yung nangyayari po sa atin na bilang isang Kristyano, merong chain na nakaban po tayo sa kasalanan, ganun din po yung buhay natin. Nandito ka na, naglilingkod ka sa Panginoon, after a while, babalik ka na naman. Kasi bakit hinihila ka ng kasalanan po mga kapatid? Ngayon, kung dyan po tayo mga kapatid, na kung tayo po ay servant of sin, then mga kapatid, we are under its bondage. Parang kinulong po tayo ng kasalanan. Ang hirap pa naman mga kapatid na makawala sa kasalanan kapag atin pong nakasanayan yan mga kapatid. Now, this is not trying na, kumbaga, parang patamaan po tayo mga kapatid, but this is true. Dahil yan po yung katotohanan po na nangyayari po sa buhay ng isang Kristyano mga kapatid. Generally, lahat po tayo is, kumbaga, parang guilty of that. Sa bagay po na yan mga kapatid. Kaya mga kapatid, meron pong salita po ng Diyos na nangangaral po sa atin, na ipinangangaral po sa atin mga kapatid, hindi lang po sa inyo, kundi sa akin din po mga kapatid. So that every day po mga kapatid sa ating buhay is mapaalalahanan po tayo. Ngayon mga kapatid, kung hindi po tayo namumuhay sa kasalanan, okay yung buhay po natin, napapaalala ka pa rin mga kapatid na hindi mo dapat gawin yung bagay na yan. Amen? So this is a win-win situation po sa atin mga kapatid na kapag tayo po ay nakakarinig ng ganitong yung preaching or ganitong verse po mga kapatid na tinuturo po sa atin, it's that if okay yung buhay mo, din pinaalalahanan po tayo na wag mo yung gagawin. Kung yung buhay po natin is tayo po ay nasa bondage ng sin, meron tayong ginagawang hindi maganda, then paalala din niya siya mga kapatid na kailangan mo magbago, kailangan mo bumalik sa Panginoon. Because the Bible tells us in Titus chapter number 2, mga kapatid, na ito po yung lagi ko pong nababanggit po sa atin in verse number 11 or verse number 12 po mga kapatid. Yung bagay po na yan is napakagandang verse na makikita po natin sa salita po ng Diyos. Ano pong sabi dyan mga kapatid sa verse number 11? For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness, worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Now, mga kapatid, makita mo dyan, when it's about sin, kung sa kasalanan, mga kapatid, ang sabi dyan, yung grace ng Panginoon, it teach us, nagturo po sa atin na i-deny mo siya. Amen? Kung naiintindihan mo na yung bagay po na yan is kasalanan po, mga kapatid, i-deny mo siya, mga kapatid. Kasi whether you like it or not, lalapit po yan sa atin. Amen? Lalo pa sa mundo po natin ngayon, mga kapatid, na hindi ka patatawarin po ng mundo when it comes to temptation. Amen? So kaya mga kapatid, tayo po ay mayroon pong salita ng Diyos so that we will learn how to deny those things po mga kapatid. Romans chapter number 6, verse number 17, in our previous study po mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan, But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you, being then made free from sin, what? Ye became the servant of righteousness. Nung tayo po ay niligtas, nung ikaw po ay niligtas, nung ako po ay niligtas, then ano po nangyari mga kapatid? Naging servant po tayo ng righteousness. Now mga kapatid, we have to understand na itong bagay po na to, this is only in present dispensation. Kapag pumunta ka po sa panahon po nila Peter, umatras ka kila Moses, sa panahon po lang ni Abraham, hindi po ito naka-offer po sa kanila mga kapatid in regards of bagay na magkaroon ka po ng righteousness o ng mga bagay na ma-justify ka po mga kapatid. And the doctrine po mga kapatid na binigay na natanggap ni Apostle Pablo in this present dispensation po mga kapatid that delivered us at ang result po ng bagay na yan mga kapatid is freedom. Ngayon mga kapatid, paano po natin isipin yung bagay po na yan mga kapatid? Then what? We have eternal security. Tandaan po natin yan mga kapatid. Itong bagay po na to it's only applied in this present dispensation po mga kapatid or sa panahon po natin ngayon. Yung gospel na nag-save po sa atin, na nakatanggap po tayo ng justification, nakatanggap po tayo ng
righteousness po mga kapatid. Ang gospel po na yan, the gospel of the grace of God, yan po yung nag-declare that yung atin pong kasalanan is nabayaran na po mga kapatid sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Now imagine mo mga kapatid that these things happened 2,000 years ago. Before that mga kapatid, i-imagine mo itong panahon po na sila nasa under the law po mga kapatid. Bakit sila nagkailangan nila ng blood? Bakit kailangan nila ng lamb? Bakit kailangan nila ng anong tawag diyan, yung mga sacrifice? Kailangan nilang pumunta sa temple, pumunta sila sa Levites kasi nga nagkasala sila para what? Para magkaroon po ng temporary what? Atonement. Why? Kasi hindi pa po na-offer yung Panginoon. Hindi pa po siya wala pa pong perfect offering kasi nga itong blood of goats, blood of the lambs, and so forth na hinihingi po ng Diyos sa kanila, that is only a temporary atonement for them. So kapag hindi po nila nagawa yung mga kapatid, dediretso po sila sa hell. But if nagawa po nila yan mga kapatid, they have a temporary atonement po mga kapatid, doon po sila sa paradise or sa Abraham's bosom na mas kilala po natin. Nalala niyo po yung magnanakaw? Anong pangako ng Panginoon sa kanya? Saan sa dadalhin? Sa paradise. Now, where is that paradise po mga kapatid? Siyempre, ang iisip ng iba, nandun na yan sa heaven. Ngayon, kung iisipin mo naman, nandun pa man nakapako yung Panginoong Hesus. Hindi pa man siya namamatay. At ang sabi niya, di ba, today thou shalt be with me in paradise. Ngayon, nung namatay yung Panginoon, saan siya pumunta? Pumunta ba siya ng langit kaagad? Kung makikita mo mga kapatid, susubayan po natin ang salita ng Diyos, pumunta po siya sa hell. And after that, pumunta po siya dun sa kabilang side, which is yung meron silang ang gap po niyan mga kapatid is yung goal fix, kaya hindi po makatawid yung isa sa isa. Kaya nga nag-usap, sino? Si Lazarus tsaka yung rich man. Nang sabi niya, papuntahin mo naman dito si Lazarus para isawsaw niya yung kanyang kamay sa tubig at ilagay sa aking dila para mapalamig yung aking dila. Kasi bakit? Mainit sa impyerno, mga kapatid. Anong sabi ni Abraham? Hindi pwedeng tumawid. Dito, dyan, at dyan dito. Kasi nga meron pong nakaharang. Amen? At ano mangyayari mga kapatid? Sa Ephesians chapter number 4, sinabi dun mga kapatid, He set the captivity captives free. So meaning, dahil nga na-offer na yung Panginoon, dinala ng Panginoon, yung lahat po nandun na nasa Old Testament, dinala niya na po sa langit. Bakit po dinala ng Panginoon sa langit, mga kapatid? Kasi nga nangyari na po yung perfect offering. Amen? So ganun siya mga kapatid. So meaning, in the Old Testament, hindi po siya parehas na nangyari po sa atin ngayon, na kapag ikaw po ay naging absent ka sa iyong body, then you are present with the Lord. Ngayon, kung present ka pa sa inyong body sa panahon ngayon, then we are absent with the Lord. Pag namatay tayo mga kapatid, na tayo po ay ligtas at siguradong ligtas po tayo mga kapatid, then we will be with the Lord, present with the Lord. So, yung bagay po na yan mga kapatid is only na dito lang po sa panahon po natin ngayon, ng panahon na si Jesus namatay para sa ating kasalanan, libing at muling nabuhay for our justification. Ito po yung dinelivered ni Apostle Paul na sinasabi niya po mga kapatid doon po sa 1 Corinthians 15 verse number 3 at mga kapatid ang sinabi po sa Ephesians chapter number 1 verse number 13 na pagkatapos po nating marinig ang kaligtasan po mga kapatid, ang ebanghelyo ng kaligtasan po mga kapatid, then nagtiwala po tayo sa Panginoong Hesus, tayo po ay naniwala na ang sufficiency na kanyang ginawa is sapat po mga kapatid. And ang response po natin mga kapatid sa Christ's finished work, ang result po niyan is that we have free or made us free from sin o nagkaroon po tayo ng freedom from sin. Amen? That is why mga kapatid, we have to understand, kailangan po nating maintindihan po mga kapatid, yung spiritual circumcision para mas maintindihan mo yung bagay po na yan. Na siyempre, sasabihin ng tao sa'yo, akala ko ba wala ka ng kasalanan, ba't nagkakasala ka pa ngayon? Yung bagay po na yung mga kapatid, hindi po nila maiintindihan yung bagay na yan kasi nga, hindi nila naiintindihan yung spiritual circumcision na hindi po yung body po natin, yung flesh, siyempre, yung flesh na yan, makasalanan yan mga kapatid. Kung pagugustuhan mo to, talagang magiging servants to ng sin.
Because yan, sin talaga yung mga kapatid. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nung tayo po ay naligtas, hiniwalay ng Panginoon yung ating pong soul dito po sa flesh, na kapag nagkasala yung flesh, hindi po maapektuhan yung atin pong kaluluwa, mga kapatid. So meaning, mananatili kang what? Ligtas. Now mga kapatid, hindi po nila naiintindihan yan kasi hindi po nila kayang tanggapin, hindi po nila kaya pong i-absorb yung bagay na yan kasi hindi naman nila naiintindihan yung spiritual circumcision po, mga kapatid. Amen? So mga kapatid, we have to understand that. Nung panahon na namatay ang Panginoong Hesus po, mga kapatid, yung kasalanan kinuha po sa atin at binigyan po tayo ng kanyang katuwiran po, mga kapatid. Ngayon, we are free from sin. So Paul said sa verse number 22, we became servants of God. Amen? So ito na dapat yung buhay natin, mga kapatid. Dapat yung buhay po natin na gustong-gusto natin ng kasalanan, gagawin yung kasalanan, ngayon dapat may naglalaban na. Kasi bakit, mga kapatid? Because nung tayo po ay naging free from sin, na made free from sin, then we become servants to God. So hindi pwedeng laging mo sasabihin na nanghihina ka. Hindi pwedeng sasabihin mo na, Pastor, weak kasi ako eh. Ngayon, mga kapatid, bakit po tayo naging weak? Dahil, mga kapatid, kulang po tayo sa kaalaman na nanggaling po sa salita po ng Diyos. Kaya dapat po laging nating maalala, mga kapatid, alalahanin po natin, mga kapatid, na tayo po ay naging servants to God. You have your fruit unto what? Holiness. Amen? So dapat, mga kapatid, we know that our soul is holy because it has the righteousness of God, pero kailangan pa rin nating mamuhay na merong what? Kabanalan. Amen? Hindi dapat nawawala sa atin, mga kapatid. Huwag mo hayaan na maging katulad po tayo ng ibang Krisyano na kapag Christian lang paglinggo. Christian lang pag nandito sa church. But on the other day, mga kapatid, gagawin nila yung gusto nila. And ang daming ganito, mga kapatid. Especially sa mga so-called Christian. Kasi bakit, mga kapatid? Ano yung ibang inisip nila? Hindi pa, nagkasala ako. Tanggap lang ako ulit. So makita natin, mga kapatid, kung paano po lituin ng kalaban natin yung bagay na yung, mga kapatid. But tayo po na nakakaintindi na nakita po natin sa salita po ng Diyos, then always remember na tayo po ay naging na-made free from sin, not to sin more. Amen? Hindi ka pinawalang sala o nawalan ng kasalanan para magpakasala. Amen? But mga kapatid, maglingkod po tayo sa Panginoon that we bear fruit unto holiness, unto everlasting life. Amen? Ngayon, mga kapatid, importante po sa atin na maintindihan po natin, mga kapatid, na ang Diyos ginawa po tayong holy dahil po sa righteousness ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya, mga kapatid, kailangan po nating maalala kung ano po yung kalooban ng Panginoon sa ating mga mananampalataya. Kasi nga, mga kapatid, dahil pinalaya po tayo sa kasalanan. Imagine mo, mga kapatid, kung nandiyan ka pa rin sa kasalanan, gaano ba kahirap umalis sa bisyo? Hindi naman madali yan, mga kapatid. Talagang ipaglalaban mo yan. Hindi kasi pagka nagtigil ka, yung mga kaibigan mo, kukutsain ka niyan palagi. Amen? Sabi nga, uy, pastor, maglampas ka na sa langit. Pero mga kapatid, kailangan mo siyang itayo. Mas okay nagsabihan ka po ng ganyan, mga kapatid. Basta makita, mga kapatid, na tumatayo ka sa katotohanan, tumatayo ka ng yung buhay mo na merong kabanalan po, mga kapatid. Amen? Kailangan po natin siyang gawin kasi nga, mga kapatid, ito po yung instruction sa salita po ng Diyos na dapat nating ipilitin yung sarili natin na mamuhay po tayo ng tama at maiwan po natin yung mga bagay na kung ano po yung nakasanayan po natin gawin, most especially sa lahat ng bagay sa ating buhay. Pananalita, kilos, lahat po, mga kapatid. Amen? Ngayon, mga kapatid, magbabago po yan siya, hindi po overnight. Yung tipong ngayon ka naligtas, bukas, kala mo kung sino ka na. Hindi po ganun, mga kapatid. The more na natututo po tayo sa salita po ng Diyos, the more na natututo kang mamuhay na meron pong kabanalan. Amen? Kaya importante po ang salita ng Diyos.
Alam niyo po mga kapatid, siguro marami din kayo nakasalubong na mga Kristiyano din. Na kumbaga parang nagugulat ka na lang na, ay, ganyan pala yung buhay niya. Nakala ko ganito. Kasi pag nakikita mo sa simbahan, sobrang bait. Sobrang tahimik, sobrang ganito mga kapatid. Pero paglabas, iba pala yung buhay. So mga kapatid, ibig sabihin lang po yan mga kapatid din, hindi po natin nai-apply sa ating pong buhay ang salita po ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, ang Panginoon, pinalaya po tayo mga kapatid para po maglingkod po sa Kanya. At ginawa po tayong holy, ginawa po tayong blameless before Him in love. Ang nangyari po niyan mga kapatid, pinadala niya po yung Panginoong Hesus para mamatay sa krus ng Kalbaryo para po tayo ay tuluyang makatanggap ng katuwiran, ng kabanalan, at lahat-lahat ng nakikita mo mga kapatid sa salita po ng Diyos. Kaya mga kapatid, it is important sa buhay po natin na maintindihan po natin yan. Now in verse number 23, punta po tayo dyan mga kapatid, makita po natin yung differentiate, tignan po natin yung i-differentiate po natin yung difference po mga kapatid ng word na wage and ng gift. Amen? Iba kasi yung wage, iba kasi yung gift. So, kailangan po nating maintindihan yung mga kapatid na in regards of verse number 21 hanggang verse number 22 sa ating pong pag-aaral na yan mga kapatid, na naintindihan po natin that we are ashamed, which the end is death. Because of what? Because of sin. And yung fruit po niyan mga kapatid is death. Yung other hands naman mga kapatid, yung verse number 22 naman mga kapatid, tayo po'y napalaya sa kasalanan, and mga kapatid, ang nangyari po niyan is yung fruit is unto holiness and everlasting life po mga kapatid. So nakita niyo yung difference ng bagay po na yan mga kapatid. Ngayon yung wage po mga kapatid is a payment for a service na ginawa mo. Halimbawa, si Ate Gia, nagtatrabaho siya, syempre, hindi naman pwedeng libre yun. Kahirap mag-alaga, kaya ngayon maging ganyan mga kapatid. Si Sister Belinda, ganun din. Hindi naman yan pwedeng libre lang. Kasi you're working for someone. So meaning, wage should be earned. Kasi you work for it. Amen? Ginawa mo yan eh. Ngayon naman mga kapatid, in other hands naman, kapag dito sa church, yung atin pong ginagawa dito mga kapatid, yung bahala na po yung Panginoon yung magbalik po sa atin. Amen? But if we are working something na tayo po ay naghahanap buhay po mga kapatid, yan po yung ibig sabihin ng wage. Ang bayad sa ating kasalanan ay kamatayan. So merong kasalanan na nangyari, whether sabihin ng iba, it is unfair. Kasi nga, di naman ako yun eh. Si Adam naman yun eh. Pero siyempre, nagkaroon ka na ng kasalanan. O ngayon, tatanungin natin yung sarili natin. Hindi ka ba nakilan mo ba nakilala si Adan? Siguro, mga ilang taon ka na. So ngayon, bago mo nakilala si Adan, nakagawa ka ba ng kasalanan? Malamang. At hindi natin matatanggi mga kapatid, kasi sinabi ng Bible, all men are liars. So ibig sabihin, bawat isa po sa atin nakapagsinungaling. So meaning, nakagawa po tayo ng kasalanan po mga kapatid. So dahil po dyan mga kapatid, sa ating kasalanan na meron po tayo, then what it is, babayaran po natin yan ng kamatayan. Amen? Pero mga kapatid, yung gift naman is something that hindi naman natin binayaran or tinrabaho. Amen? So somebody ang nag-pay po niyan, na somebody ang nag-work po niyan, kaya po tayo nakatanggap ng gift. Kaya makita natin mga kapatid sa context po natin in regards of death and life, yung contrast po niyan mga kapatid na makikita po natin na it is because of Jesus Christ, kaya po tayo naka-receive ng buhay na walang hanggan. At dahil din po sa Kanya, nabayaran yung ating kasalanan. Amen? So ganun po siya mga kapatid. Dapat tayo talaga yung magbayad niyan eh. Tayo dapat yung ipako dun sa krus. Pero mga kapatid, yung katotohanan na tayo po ay mamamatay, hindi na po ay mababago. Kaya lang, ang kagandahan niyan mga kapatid, kapag tayo po ay namatay, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay ligtas. Ngayon mga kapatid, yung mga unbeliever, yung hindi po naniniwala, pag sila po ay namatay, yun talaga,
doon po sa impyerno at pagbabayaran po nila ang kasalanan na kanilang ginawa. Amen? Bakit? Kasi hindi nila tinanggap. Yung ginawa ng Panginoon, na yun dapat yung nagbayad sa kanilang kasalanan, kaya lang hindi nila tinanggap. Yung ginawa ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo po mga kapatid. Kaya mga kapatid, yung death po doon sa cross, at kung bagay na yan, hindi po pinaniwalaan po ng tao, then death will come to them. Ngayon mga kapatid, ang Panginoong Jesus is namatay po para sa ating kasalanan at ginawa po tayong merong katuwiran. Righteous sa kapatid, sa ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus. Na mga kapatid, ito po ang isang bagay na magbibigay po sa atin ng reminder mga kapatid. Na tayo po ay magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Kahit nakita mo yung iba na nawala na. Amen? Mga kapatid, this is an encouragement to us. Kapag nawala yung kapatiran mo na isa, huwag kang susunod. Huwag kang magpapadala sa mga bagay na nangyayari sa mundo, mga kapatid. Kung nanghihina yung kapatid at nakita mo, mga kapatid, tulungan mo. Hindi yung pati ikaw nanghina. Kasi nanghina ka, nanghina na rin ako. Ay, wala tayong magawa sa ganyan. Para na tayong mga ano yan. Hindi ka na nagsimba. Hindi na rin ako magsimba. Yung iba naman, wala man dun yung crush ko sa camp, hindi nila ako magsama. Hindi mo nagsama. So parang, alam mo yung mga kapatid, yung lahat ng bagay parang nakaano sa isang tao, sa isang tao. Sa bagay na to. Kaya mga kapatid, kung ang iba is nag-give up na sila mga kapatid, huwag kang mag-give up. Kasi ito ay isang magandang paalala po sa atin kung ano po yung kalagayan natin dati at naging kalagayan natin ngayon mga kapatid, at dapat tayo po magpatuloy na maglingkod po sa Panginoon. Kahit mga kapatid na nag-iisa ka lang. Amen? Magpatuloy ka mga kapatid. Kahit nag-iisa ka na lang, wag na wag mong i-give up yung buhay mo na masira po ng kasalanan. Amen? Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon kasi siya po ang nagligtas po sa atin. Siya po yung ginawa po tayong righteous mga kapatid. At siya po yung nag-straighten ng ating mind. Imagine mo mga kapatid kung gaano tayo ka-crooked dati. Kung gaano, kung sabi sa'yo, kung gaano kalikoy ang ating huna-huna, ang pag-iisip. Kasi mga kapatid, wala namang ano eh. Kasi kung ano tayo dati, yung isip natin, talaga namang wala namang patutunguhan mga kapatid eh. Kahit sabihin mo pa na mabait ka na bata. Amen? Ang daming mamabait na kilala na ngayon. Addict naman. Nagulat ka na lang, di ba? Nagulat ka na lang, ala, nakapatay siya. Ala, kinulong siya. Nagugulat ka na lang sa mga ganyan bagay, pero ang bait-bait niyan dati. Amen? Kaya mga kapatid, yung Panginoon, yan yung salita po ng Diyos, yan po yung nagpapadiretso ng ating pag-iisip. Kung wala po yung salita ng Diyos, mga kapatid, paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Paano mo malalaman yung tama na dapat mong gawin at hindi tama? Kasi kung tayo lang yan, mga kapatid, kung ako lang yan, puros na lang ano yung isip natin yan, mga kapatid. But salamat sa Diyos kasi binigyan po tayo ng kanyang salita. Amen? Salamat sa Diyos kasi meron pong salita ng Diyos na nagsistraighten ng ating mind para tayo po ay makapagpatuloy na maglingkod sa Diyos. So hayaan po natin na makita to ng mundo na yung ating buhay po is maging blessing po sa kanila, mga kapatid. Amen? Na yung ating pong buhay is maging ilaw sa iba. Amen? Yan po yung dapat, mga kapatid. Siguro nahihirapan tayo, mga kapatid, pero kailangan mong gawin yan. Siguro nahihirapan tayo, mga kapatid, kasi nga hindi naman kasi talaga totally natin naiintindihan kung paano pa talaga. And that is why, mga kapatid, nandito po tayo, ang salita po ng Diyos na dapat po nating makita. Tandaan po natin, mga kapatid, that Jesus Christ died for sins para tayo po ay mapatawad. He was buried and rose again para po sa ating justification. Now, kung nalaman mo yun, mga kapatid, dapat yung mga tao makita rin po yan. Malaman din po nila yan, mga kapatid. Kasi kung hindi, mga kapatid, the wages of sin is death. Kung hindi nila makita yung isang sentence, mga kapatid, na yung gift ng Panginoon is buhay na walang hanggan. Imagine mo, mga kapatid, ito regalo na nga siya pero gusto pang pagtrabahuan ng tao. Nakita niyo po ba, mga kapatid? Clear naman na yung sinabi. Ano po nangyari, mga kapatid? Because we don't rightly divide.
Masyadong kumukuha sa iba. Eh, ano sabi ito? Sabi dito, oh, tinan mo, may works eh. Kailangan mong gawin eh. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po naintindihan. Ina-apply po ang lahat ng bagay sa salita ng Diyos parating sa doktrina sa panahon po natin. Kapag ginawa mo yan mga kapatid, confusion po yung dating. Ang aabutin mo niyan mga kapatid. Paring bawa na lang regarding sa faith in the Old Testament, di ba sabi doon, faith, you shall work His faith by His faith. Now, makita mo yan dito sa Romans na I think napag-aralan natin yan eh. Kasi Romans chapter 1 verse number 17. 'Di ba sabi diyan, the just shall live by faith. Pero nung Old Testament po mga kapatid, the just shall live by his faith. Meaning po mga kapatid, yung kanyang pananampalataya kailangan niyang trabahuhin. Pero sa panahon po natin ngayon mga kapatid, ang pananampalataya, Diyos ang nagtrabaho niyan mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin na mag-easy go lucky ka na lang bilang isang Kristiyano. Amen? Ginawa ng Panginoon yan mga kapatid, ginawa po yan sa atin para tayo po ay makapagpatuloy na maglingkod sa Diyos at mamuhay po tayo ng tama. Amen? At maging ilaw po tayo sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, at sa mga hindi po natin, sa ating kapitbahay, at sa lahat po mga kapatid. Imagine mo mga kapatid, yung salita po ng Diyos hindi po paniniwalaan dahil sa buhay po natin. Amen? Bakit ako maniniwala sa sinasabi mo? Parehas mo lang tayo ng ginagawa. So mga kapatid, kailangan po nating i-straighten yung ating mind sa bagay po na yan para makita po nila yung bagay na parating sa kasalanan, hindi mo siya ginagawa. Amen? Kasi naintindihan mo na pinalaya ka na ng Panginoon dyan para hindi balikan yung buhay na yan, kundi magpatuloy na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Salamat sa Diyos sa kanyang salitang mga kapatid. And I hope mga kapatid na tayo po ay napalalahanan bawat isa po sa atin ngayong gabi. So that makapagpatuloy po tayo na maglingkod sa Panginoon. At mga kapatid, hindi po yan natatapos dyan. Kasi meron pa pong chapter 7 na ang pag-uusapan nito mga kapatid is buhay na naman natin bilang isang Kristiyano. Sis Belinda, kung gusto mo makasunod sa amin, ina-upload ko naman yan sa Facebook. Kaya lang, minsan matagal lang ako mag-upload sa preaching kasi ngayon kasi medyo yung schedule kasi. Pero pagka nagkataon naman ako ng time, nakaschedule yan sa tuloy-tuloy yan ng post. Basta nakapag-post ako ng preaching, nakaschedule yan lahat. Parang in-edit ko sila ng isang beses, tuloy-tuloy na yan siya. So, ganun siya mga kapatid. Pero yung YouTube, meron mga pinopost ko din yan siya sa YouTube po mga kapatid. So, si Sis Belinda pa, alis naman siya. So, para masundan mo si Sis Belinda yung aming series, nasa Facebook yan, tsaka nasa YouTube. Kaya nire-record ko po siya. Amen? So, mga kapatid, this is a great blessing po sa atin na meron po tayong technology sa bagay po na yan. Amen? So, because we wanted yung mga bagay na hindi po natin nakikita, yung mga tao na hindi natin makikita, pa-reach natin. At isang bagay po mga kapatid kung bakit nagustuhan ko po yung online. Kasi meron talaga akong mga kaibigan na parating sa ganitong usapin, hindi ko talaga sila makausap. So baka, pakinggan nila ako sa Facebook, sa live, which is nangyari po yan mga kapatid. Kasi I saw some of my friends. And bago siya namatay, lagi siyang sumusubaybay sa akin. So hopefully lang na nakita niya at naniwala siya sa bagay na ginawa ng Panginoon. Amen? But on the other hand po mga kapatid, magpatuloy tayo maglingkod sa Diyos. Wag po natin bigyan ng dahilan na tayo po ay lumayo. Bigyan po natin ng rason yung sarili natin na makapagpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kahit na saan man tayo naroroon mga kapatid. Amen? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, please always remind us through your word in regards sa aming pong buhay bilang isang Kristiyano, Panginoon, na kami po ay makapagpatuloy na maglingkod sa inyo sa pamamagitan po ng inyong biyaya, Panginoon. Pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin sa matamis na Panginoon Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, pag-pray niyo pala ako sa Sunday, siyempre magpipreach ako mga kapatid. And hopefully nagamitin ng Panginoon yung preaching na ipipreach natin sa Sunday kasi we have a friend, we have a brethren po mga kapatid na nagsa-struggle talaga
sa bisyo. So hindi ko siya pangangalanan para hindi naman sumama yung tingin niyo sa kanya. Pero mga kapatid kasi kumbaga parang nakita namin siya ng as in talagang kumbaga hindi na siya makapagtago. Although hindi niya alam na nakita namin siya. But this is a struggle mga kapatid. This is not kumbaga parang hindi to kasi madali. Kaya mga kapatid, hopefully na gamitin ng Panginoon yung preaching natin sa Sunday na ang bawat isa sa atin marinig yun. At alam niyo po yung mga kapatid, hindi naman yun sa akin eh. Salita naman yan ng Diyos na yung nagpapaalala na yan. So, na mahirap kasi. As in, mahirap talaga mga kapatid. Hindi po talaga yan madali, lalo na kung hindi mo binibigay sa Panginoon ang lahat. So, kung sinasarili mo yan, yung laban na yan, na kakayanin mo sa sarili mo, maniwala ka sa akin mga kapatid. Hindi mo yan kakayanin ng sarili lang kasi wala kang lakas para labanan ng kasalanan alone. Kaya mas maganda nga talaga yan mga kapatid na sabihin mo na nangihina ka sa ganitong bagay, at least makareceive ka ng mga counsel, ng mga advice, and then na makapag-strengthen po sa atin sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Mga kapatid, imagine mo yung mundo natin ngayon. Imagine mo kung ano nangyayari sa mundo. Ang daling pumatay ng tao ng tao. Noon, hayop lang yung hinakatay natin. Ngayon, yung tao ngayon, parang kala mo, hayop na kung katayin. Sabi sa akin ni Mrs., yung bata, pumasok lang sa bakuran, kumuha lang ng mangga, pinalo ng 2x2, patay. Imagine mo yan mga kapatid, kung ikaw ba, may pumasok na bata dyan sa ating kumukuha ng mangga, papaluin mo ba ng 2x2? Oo. Tapos imagine mo yung 2x2 pala na yan, may pako. So ikaw ba, kung ikaw matino kang nag-iisip, matino yung utak mo, gagawin mo ba yan? Pwede mo naman, huwag ka dyan magkuha. Ito pa mga kapatid, bata naglalaro, kinuha ng matanda. Kung nakita niyo yung nag-agaw buhay, anong ginawa sa kanya? Nilaslasan? Tapos binugbog? Buti lang ata, hindi ko lang sure kung nabuhay. Pero mga kapatid, isipin mo, ganito lang sa kanila kadali gawin yung mga bagay na yan. Yan yung mundo mga kapatid. Yan yung realidad ng mundo. And yung kamag-anak nyo mga kapatid, na imagine mo kung anong trauma yan mga kapatid na, hindi ko naman ito isasama sa recording na, kung anong trauma yung binigay na yan sa bata na yan mga kapatid. Imagine mo gano'n lang nila kadaling gawin yung mga bagay na yan. Amen? Kaya tayo mga kapatid, nandito tayo para hindi po gawin yung bagay po na yan. Na maging gabay ka mga kapatid sa nakapalibot sa iyo. Amen? Kasi kung hindi mga kapatid, nako po. You see how the world become cruel in our time today. At hindi po yan bago kay Apostle Pablo. Kasi nung panahon pa lang niya, nagsasabi na siya na we have been delivered from this present evil world. Nakita niya, may idea ba kayo sa Epstein Files? Imagine niyo yung mga kapatid, bata, kinakain, bata, tinatanggalan ng ngipin kasi pag pinagamit sa matanda sa lalaking matanda para hindi daw makagat. Cruel po mga kapatid. Kaya kung hindi po natin to maintindihan yung ganito nangyayari sa mundo, malamang it will never touch your heart to be someone who be maging blessing. Ganito na yung mga kapatid. Yung Epstein file, kung makikita niyo yan sa Facebook niyo, grabe yung ginagawa nila sa mga bata. Grabe yung ginagawa nila sa mga babae. So mga kapatid, that's how evil the world is. Kaya wag na tayo mapabilang sa mga ganyang bagay. Maging ehemplo tayo, maging channel of blessing po tayo sa buhay ng iba. Amen? You will never know mga kapatid kung paano ka maging blessing sa tao. Amen. Tawagin mo natin si Brother Julius para sa ating closing hymn and closing prayer.